Okay, good morning. So, dito, share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng nutrient solution or water solution para sa veggies natin. So, gumagamit tayo nitong, ano ba to? NutriHydro NH solution. Ito yata yung A nila, formula A. Tapos, ito yung formula B. Yan. NutriHydro. Pero gumamit na rin ako ibang brand. So, hindi ko pa siya ma-compare ng side by side. So, pwede mo siyang gamitin. Dati kasi tansya-tansya lang. Wala pa akong mga gamit na katulad nito. So, ang depende yata yung sa solution. Merong kada liter 1 ml nung solution A. Ihalo mo muna. Tapos, pagkas mo mahalo, solution B naman, dagdagan mo ng solution B, yung 1 liter na yun, tapos halo ulit. Hindi mo siya pwedeng ihalo ng magkasunod, ilagay ng magkasunod, or paghaluin yung A and B nang hindi mo namimix muna yung tubig tsaka yung solution na nilagay mo. It's either A muna or B muna, pero one by one. Tapos ngayon, nag-upgrade tayo. Ito naman, yung presyo nito, meron tayong pH meter para malaman natin kung ilan yung pH nitong tubig. Tapos meron din tayong TDS or EC para malaman natin kung ilang parts per million yung dami ng nutrients na nailagay natin sa tubig. So based dun sa nakita ko, 600 to 800 ppm or parts per million or 1.2 EC to 1.5 EC yata yung comparison or 1.6. Something like that. Tapos, yung pH naman, 5.5 to 6.5 pH level. Usually, itong mga tubig na galing sa Nawasa, pag kinuha ko to, pinapasingaw ko muna at least 12 hours bago ko siya lagyan ng solution. At ang pH niya usually nasa 7 to 8. Yon, mga ganun yung reading niya. So, kailangan natin ng pH down. So, ito yung magpapababa ng pH level ng tubig. Yung pala, hindi ko nabanggit. Bumili rin ako NutriHydro pH down. Pwede ka rin bumili ng pH up in case na napasobra ka ng pH down. Pwede mong kontrolin ng ganun. Pero other option doon, dagdagan mo na lang ng tubig kaysa bumili ka pa ng pH up. Ito naman, 5-in-1, nakaka-read na to ng pH level. Ito, meron din natin. Nakaka-read na to ng, kita ba? Yan, salt, salinity, na pH, yan. Tapos, ito yung parts per million, yung para din, TDS. Tapos, ito pala yung parts per million. Niloko lang pala kayo. Yung ppm parts per million. Tapos, yun lang naman kailangan ko sa kanya. Pero may iba pa siyang pinagre-read eh. Yan. Anyway. So, nag-upgrade tayo sa ganito para isa na lang din. And based dun sa mga, ayun pala. TDS, EC pala yung nakita natin kanina. Nakalimutan ko ibig sabihin ng EC. Tapos pH level, tapos salinity. 4-in-1 lang pala siya. Ayan. Yan. So, bumili ako nito kasi sabi nila mas reliable daw yan. So, tingnan natin mamaya kung yung reading nila is hindi naman masyadong nagkakalayo. Pero, ang problema ko kasi dito, medyo matagal ko na itong gamit. So, mahina na yung battery. So, pwedeng pumalya. Mas convince ako dito. Pero, tingnan natin mamaya kung ano magiging reading nila. So, ang gagawin ko, naka-base sa experience ko, dati, unti-unti lang ako naglalagay ng solution A hanggang makuha ko yung siguro nasa around 700 to 800 na ppm. Since natansya ko na rin naman, ito na yung ginagamit ko, parang 30 ml yata to. Tapos itong tubig, nasa 14 to 15 liters ng tubig. So unang sa paggawa ko, gawan ko muna siya ng tamang pH level. So, kinukuhanan ko na siya siguro nito mga halos 1.5 nito. 10 ml yata yung nito eh. Sukat nito. So, 1.5 ganito. Tapos,
sukatin natin ng pH level. Pero sige ngayon, sukatin muna natin ng pH level. Tingnan natin kung magpaparehas sila ng reading. Kung hindi man sila magparehas, doon tayo maniniwala. So yan, 0 muna. Ay, sorry. Hirap ng ay, hawak eh. Ayun, namamatay oh. Pangit yung ano nito eh. Setup nito eh. Yan. Pero sige, pagtsagaan na lang muna natin. So, tingnan muna natin yung pH level niya. Nasa 7. Yan, sabihin natin 7. Okay na yun, 7. 7.3. So, tingnan natin yung magiging reading pag ginamit natin ito. Ay, tanggalin ko lang muna yung so, pH. Change lang natin mode to pH. Yan. So, yan. Lagay lang natin dyan. So, ano yung reading natin kanina? 7.2 7.3. Ito naman ay 7.6. So, hindi na masama. Mas naniniwala ako dito. So, tingnan naman natin yung TDS. Yung parts per million niya. Habang hindi pa tayo naglalagay ng solution. So, on muna natin to. So, wala tong PPM. Ayun na, PPM. Tingnan. Nakita niyo ba? PPM. Ayan, PPM. Tingnan natin PPM niya. Nasa 97. So, tingnan natin EC na tinatawag. Yan o, microsecond per centimeter EC. EC is 186. Yan, 186. Okay. So, sabi natin 100 tsaka 186 na lang. So, change tayo ng ito EC. Di ba 186 yung EC kanina? Ito 176. So, hindi na masama. Hindi nagkakalayo ng reading. So, tingnan naman natin yung PPM. Yan. 100 yung PPM kanina. Ito ay 86. Hindi na masama. Hindi na naman sila nagkakalayo. So, kung gusto nyo bumili ng equipment, panimula for learning purposes lang muna, bilhin naman muna kayo nito. Nasa 300 lang to, isang set na. Meron na rin kayong ganito. Pero kung medyo nagsiseryoso na kayo or kung may budget kayo, bili na lang kayo nito. Isa lang gagamitin nyo. Nasa sa inyo na yan. Okay? So, lalagyan ko muna siya ng pH down. May hirapan akong i-video yon, so ipopost ko muna. Lalagyan ko na lang muna siya tapos hahaluin ko. Okay? Wait lang. Okay, so alam ko, nabanggit ko kanina na pinapasingaw ko muna yung tubig ng nawasa or sa gripo bago ko siya gamitin ng 12 hours. Hindi ko sure kung nasabi ko yung dahilan. Para yon sumingaw yung chlorine. Yung chlorine ng tubig. Chlorinated kasi yung tubig natin. So, mas maganda pinapasingaw muna siya. Yan. Yan lang. So, yan. Nahalo ko na. Mas maganda pa ako ng 5 minutes para mag-mix siya ng maayos talaga. Pero for the sake na makita natin yung result, pH, i-read na natin ngayon. Ayan, nasa 6.3. 6.3. So, pwede ko pang dagdagan, no? Usually kasi mas gusto ko nasa 6.0 siya naka-read. Pero mamaya ihalo ko na lang muna yung A and B para sa nutrients bago natin siya i-read ulit. Pero nasa 6.2 na siya ngayon. No? So, okay. Wait na lang muna. Ihalo ko muna yung A and B. So, yung proseso nun, ito muna, A. Ilagyan ko tong container ko ng A. So, magkahiwalay yung container ko ng A and B.
Kasi potent solution daw to. So, as much as possible, hindi natin siya mapag-mix. So, pag nilagyan ko to ng A, lagay ko dyan, halo muna. Antay siguro na mga 1 to 2 minutes. Tapos, yung B naman, yung B, ito. Tapos, halo, lagay ko na yung B, tapos halo ulit. Then, after 2 minutes, i-read natin yung ppm or yung EC niya. Okay? Wait lang. Okay, so nahalo na natin yung A and B. Tingnan muna natin yung EC. Ano ba yung EC kanina? 170 plus yata yung EC kanina eh. So, ayan. 1.4. 1,400 na yung EC natin. So, tingnan natin ngayon yung ppm. Yung ppm kanina nung tubig ay nasa 100 approximately. Dito yata 75 lang yung reading or 85. Yan, tingnan mo yung reading na nasa 700. So, goods na yan. 700 or 800. Minsan, pag lumabas kayo ng 800, okay naman yun siguro kung hindi kayo mabot ng 1,000. Ang sabi kasi nila dyan, kung sobra naman yung nutrients mo, hindi na lang siya ma-absorb nung plants mo. Observe nyo na lang din, kung mag-experiment kayo, pwede kayong gumawa ng solution na 700, pwede kayong gumawa ng 600, pwede kayong gumawa ng 800, 900, and 1,000. Then, i-grow nyo sila side by side. So, gawa kayo ng mga bote. Ito, 600, 700, 800, 900, 1,000. Then, tingnan nyo kung ano yung best na timpla para dun sa mga inaalagaan nyo. Pero, mas sinasabi ko rin na hindi lahat ng plants pare-pareho. Kaya, iba-iba rin din yung magiging reaction nila kahit pare-parehas yung gawin yung solution. So, find what works best for you na lang. Ganun na lang siguro. Yun lang. Kung may katanungan kayo, tanong nyo lang. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Bye-bye!